Okay mga busing, i-update ko po kayo dito sa aking mini backyard at matagal na pong hindi ko na po ito na ipakita sa inyo. Ito na po yung update ngayon, medyo malinis-malinis. Medyo malinis-linis yung paligid ko ngayon dito mga busing dahil po marami kaming gumagawa. No? Hindi po basta-basta kung ako lang mag-isa. Grabe, nahihirapan na ako sa kalisod at napapawisan ako ng maraming singot. Lalo na ngayon, mainit ang panahon. Yan po yung aking grabe, gutay-gutay na breedingan. Nandyan po sila, yung aking mga giant chicken. Nandyan po sila, nagpaparami. And then yung mga tubo rito na nakatayo mga busing, nakuha na po pero hindi pa po tapos, nandun pa po yung truck, nagkakarga sila ngayon. Dito po yung nagtago yung malaking sawa na kinain po yung aking mga sisiyo during the time na nagtapas sila dito mga busing. Sinunog po kasi, ayun, nasunog po siya, hindi po siya nakalabas. At doon banda, malapit na sana siya makalabas kaso lang inabutan siya ng apoy, ayun, nasunog siya, namatay. Kaya pala na halos yung mga inahing manok ko rito pagka umaga, sa 12 pirasong sisiyo nasa 6 na lang. Then mauubos na, kaya nag-iisip ako kung ano ba talaga yung tumitira, pusa or aso ba. Pero parang mysterious ways naman yung wala ng aking mga sisiyo mga busing, kaya siya pala yung may gawa. So ngayon hindi na po nababawasan yung aking mga sisiyo. And then mga busing, ito po yung aking mga manok nandyan po sa loob, nandun pa po sa kabila. And mainit po dito mga boss, kaya last August nagtanim po ako ng alatiris or mansanitas at ito na po siya ngayon. Maraming puno po yung tinanim ko mga bossing. Nasa 7 piraso, 2 piraso lang po yung na-survive. Ayan, saka yun doon sa unahan, ayan po. Saka may isang binunga, yung bilog ang dahon nandoon po. Init ngayon sa kabir na ito, sus grabe talaga, sobrang init ng mga bossing. Yung puno ng Gemelina, hindi po enough yung kanyang shadow dito sa ilalim, ma-comfort yung aking mga alagang manok. Kaya ngayong kaming tag-ulan na naman, magtatanim na naman po ako ng alatiris. Ito po mga busing, mabilis po siyang tutubo at ayun nga po mga busing, hindi po sa pang matagalan pero pang madalian, mapapakinabangan. So ito na, may mga bunga na po siya, hinog na po, ayan. Ayan, kita po ba? Ayan, kita po ba? Ayan, marami na siyang hinog, oh. Pag may mga bisita po ako dito, sila nangunguha. Mataba sa mga busing kasi meron pong abo dyan na nanggagaling po sa sentral. So dito, sa ngayon sobrang init. Nak, yung anak ko yung nagpapakain ng mga alagang manok mga busing. So ito po yung sabi ko sa inyo mga busing, ito yung binunga tree, and nagpo-provide po ito ng lamig at saka landong ba pag tanghali, pag ito ay lalaki na. So malamig po yan dito sa ilalim. At ito yung alatiris na tinanim ko rin po mga busing. Nilagyan ko po ito ng pataba para mas mabilis po yung kanyang progress. And then dito maliwalas po yung paligid ko mga busing, basta matanggal na po yung mga tubo. Ito ay nabili ko mula dyan sa may puno na niyog na yan, straight papunta doon sa may mga green na yan. Nandyan po yung napiran ko mga busing, nabili ko po. Then naka-rent pa po kasi ito sa ibang tao, kaya hindi pa po ako makagalaw-galaw dito. So plano ko po dito mga busing, magtatanim po ako ng mga fruit bearing trees dito. Tama po ba ako? So maliwalas po yung paligid ko dito mga busing pag matanggal po ang tubo. Pero by May, June, July, August, ito na naman, magiging salimuot na naman yung kapaligiran ko dito dahil po itong tubo, tutubo po ito. So nandyan po sa baba yung aking garden mga boss. Nagdidilig po ako at the same time nagtatanim din po. Sabay dilig po at naglalagay ng pataba. So yan po yung aking garden. Marami po yan dyan. Giant Napier, Patchong Napier, Purple Napier, then Super Napier, Mulatto Grass, Mombasa Grass, nandyan po. Maraming mga orders po mga bossing, pero wait lang po kayo kasi wala pa po tayong mga available na tangkay na itatanim. May mga kamuting kahoy po dyan na pwedeng i-out yung mga tangkay. May mga orders po ako ngayon. So mga bossing, happy farming po sa inyong lahat, sa aking mga supporters, sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, kahit na po sa aking mga buzzers. Maraming salamat po sa inyong mga bossing. At lagi po nating tandaan, kung mayroon pong nagbibinta sa inyo via TikTok, hindi po yan ako, scammer po yan. Mag-ingat po tayo sa panahon ngayon. Masyadong mahirap ang buhay. Mahirap kumita ng pera. Bago tayo magbitaw, kasi may mga kapwa tayo mahilig mag-online shopping, tapos mahilig sa mga barat. Huwag po tayong masyadong magmamadali, lalo na sa mga masyadong barat na mga item. Baka scammer po yan. Much better na po na mag-double check tayo before we send the money. Kakausapin natin yung seller. So mga bossing,